Hello mga guys. Mga guys. Yan, what's up? So, video naman tayo. Naisip ko lang, trip lang. Kasi nakaraan, may parang may mga thoughts talaga na minsan na curious ka, tapos gusto mong parang i-digest. At yun, para himayin mo yung mga revelations ng Diyos sa isip natin, yung may mga napipick up natin since diba, ano naman tayo, we have the capacity naman to explore and yung mag-unawa or munawa ng mga bagay-bagay, kasi mahalaga din yun na naiintindihan natin ang bagamat hindi natin lahat maunawaan. Parang nagtatry tayo, strive to understand, kasi sabi diba, kahit pa paano talaga, knowledge is power. So pag may alam yung tao, medyo advantage yun, medyo okay yun kaysa sa wala ka talagang alam. Minsan pag wala tayong alam, ang number one na tendency sa atin pag di tayo nag-aalam ng mga katotohanan sa buhay, ng mga sitwasyon, or diba, hindi tayo nag-observe, madalas na manipulate tayo ng kung ano lang, diba, ng mga bagay, ng mga iba-ibang kung ano-anong mga nagsisilabasan yung mga ideas and then beliefs. So ayun, so ako naman talaga, sobrang curious ako sa maraming bagay sa buhay. So nag-aaral din talaga ako, ng tsaka yun yung hilig ko, ewan ko ba kung bakit, parang pag may inaaral ako tungkol sa spirituality and sa buhay, so di ba, iba kasi ito, ibang ano naman to. So yun, na-enjoy ko yun. At pero yun, this time parang I would like to mag-focus sa topic na naisip ko nakaraan, na gusto ko i-digest and gusto kong i-share din sa atin, sa inyo, na ako, nabasa ko ba to o dumaan lang sa isip ko, pero feeling ko marami nang nagsabi nito, na yung destination daw, yung journey ng buhay natin dito sa mundo ay laging higit siyang mahalaga kaysa sa destination na gusto nating marating. So lahat tayo, bawat tao for sure, meron tayong kanya-kanyang patutunguhan, depende sa mga so kung saang pamilya tayo pinanganak, saan tayong pamilya lumaki, saan tayong community lumaki, ano yung mga maraming factors na pwedeng maka-apekto sa destination ng buhay natin. But all in all, sa tingin ko, meron talagang Diyos na na nagtatakda din ng papututunguhan natin. So minsan kahit anong pilit mo, diba, na maging ikaw, kung anong, kasi lahat tayo, ang tao, natural sa atin na mag-desire na gusto ko maging ganito ako one day, gusto ko maging ganyan ako one day, maging kagaya ako ng taong to, ang sikat ng taong yun, anong kilalang taong yun, na mayaman na taong yun. Gusto natin yung mga ganong, diba, mga pangarap sa buhay. Pero isipin mo, bakit ganun? Bakit parang yung mga pangyayari hindi naman sa'yo nagdala, parang hindi ka nabigyan ng pagkakataon na or ng connection na marating yung gusto mong marating, na success or ng mundo, or ng kung ano man yung pangarap mo dito sa mundo or sa buhay mo. So minsan naisip ko, siguro talagang merong mga kanya-kanya tayong
papel dito sa mundong kailangan gampanan. At hindi natin to dapat pagreklamuhan. Kasi yung papel na ginagampanan mo sa mundo ay parehong mahalaga sa papel na ginagampanan ng ibang taong kinakainggitan mo o kaya ng ibang taong kaaway mo. May kanya-kanyang role ang bawat isa sa atin. Kaya yung sinasabing higit na mahalaga yung destination, yung journey ng tao natin sa araw-araw. Higit yung mahalaga kaysa sa destination na patutungan ng bawat isa sa atin. So, ang universal na destination ng tao ay yung kamatayan na walang taong kahit na mayaman o mahirap, sikat ka o hindi, lahat tayo mamamatay. May nauna lang, may medyo nahuli. Hindi man yun huli. Talagang yun yung timetable nila. So, lahat tayo papunta doon. So, kaya nga, ganun pa man, alam natin yung universal na truth na yun. Habang may buhay, habang meron tayong kakayanan na mabuhay, meron tayong hininga, hindi mawawala ng dahilan para magampanan mo yung papel na pinapagampanan siya ng Diyos. So, ang tao, kaya tayo minsan na-stress kasi, or na hindi natin na-enjoy yung buhay kasi gustong-gusto mong gampanan yung papel ng ibang tao. At yung papel na pinapagampanan sa ng Diyos, hindi mo ma-enjoy kasi tinitingnan mo na yung role na yan bilang yung kung simpleng tao ka lang, ordinaryong tao ka lang, hindi mahalaga. Akala mo hindi yun mahalaga. Pero ang totoo, lahat ng papel na ginagampanan natin may halaga or may role siya sa pangkalahatan, plano ng Diyos sa buong mundo o sa lahat ng kanyang nilikha. Parang lang, diba? Itong phone, ayan, itong video na to, napanood na yung mga ginagamit natin cellphone. Yung mga lumalabas na graphics dyan, diba? Mukha ako, nakikita yung anong picture ng galing yun sa yung pinakamaliit, kung i-dissect natin yan, yung pinakamaliit na code niya may mga code yan, kaya ka nakakabuo ng picture ng kahit ng graphics. So, yung pixel line, kahit gaano pa yung kaliit, may parte yun yung parte mo sa pangkalahatan. So, ibig sabihin, kung kahit na sa tingin mo, kahit sa tingin natin, yung papel na ginagampanan natin ay maliit o ordinary lang, hindi masyadong kapansin-pansin. Huwag natin iisipin na hindi ka bahagi, hindi ka parte ng creation, ng magandang plano ng Diyos. Kasi, kaya ka nabuhay, kaya ka nandito, kaya ka may hininga pa. Kasi may papel kang gagampanan. May papel kang ginagampanan. Maaaring hindi mo lang yun pa nare-realize o na-appreciate. Pero yung buhay mo, yung ikaw, ang mabuhay ka lang, masaya na ang Diyos na makita ka na na-appreciate mo ang buhay binigay niya sa'yo. So, wag tayong laging after dun sa saan ako papunta. Yes, there's nothing wrong na magplano. Pero araw-araw na buhay, yun yung harapin mo, yun yung paglaanan mo ng pansin. And then, appreciate life, enjoy life. And lagi tayong magpasalamat na naging parte tayo ng sanilika, ng plano ng Diyos, ng pagkalikaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Bahagi tayo nun. So, appreciate natin yun.